Bunsod naman ang biglaang oversupply sa ani ng asukal sa bansa na nangangahulugan ng pagbaba ng presyo ng farm gates at mill gates. Ito nangangamba ang ilang grupo. Nagbabalik si Faith Santiago sa detalye. Sa amin pong pananaw, dalawang bagay ho yan. Yung una-una, yung ating sugar importation ban na hanggang sa December 2026, yan po ay necessary. Ngunit hindi po yan supisyente na yun lang ang gagawin. Pangalawa ho, yung ating export policy naman po, yan po ay kinakailangan din po, pero hindi po rin pa yan sapat. Kung kaya't yung aming panawagan ho ay para ho itong isang package, ito ho isang menu. Iyan ang binigyan diin ng Trade Union Congress of the Philippines sa pangungunan ng kanilang tagapagsalita na si Carlos Oñate sa naging panayam ng Balitang Konektodo ng D1 12:06 AM kaninang umaga. Ayon kay Oñate, dapat isaalang-alang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Agriculture ang solusyong inihain ng Confederation of Sugar Producers Association Incorporated na anila'y suportado ng TUCP. Ibinahagi ng grupo ang ilang paraan upang matugunan ang kinakaharap na suliranin ng industriya ng asukal sa bansa. Gaya ng pagsagawa ng Urgent Government Finance Buying Program kung saan mismong pamahalaan na ang bibili ng asukal para maibsan ang pagkalugi ng sugar farmers sa bansa. Pag-classify sa lahat ng imported sugar bilang reserve para mabigyang prioridad ang pagbebenta ng domestic sugars. At ang pagbuo ng isang interagency, multi-sectoral technical working group na tatalakay at tutukoy sa National Sugar Policy para mas mapaigting ang suporta ng bansa sa sariling atin. Hangad din ng TUCP na magkaroon ng mas mahigpit na panuntunan sa importasyon ng asukal, gayon din ang pagbubukas ng limitadong export sa sektor para maiwasan ng oversupply. Mababatid na pangunahing kabuhayan ng daang libong Pilipino ang sugar mills, gaya na lang sa mga lugar ng Negros, Panay at Bukidnon. Kaya naman anumang pagbabago sa polisiya ay agarang may direktang epekto sa lokal na ekonomiya at mga kababayan natin. Lagi naman nating alam na tama yung law of supply and demand. Masyado hong marami yung supply, primarily yung ating imported sugar, kaya ho nagsibagsakan yung presyo ng domestic sugar prices natin.